First time niyo ba mag-international travel and kinakabahan kayo sa immigration? And hindi niyo din alam kung ano ba yung mga requirements na dapat niyong paghandaan? Well mga best, this video is perfect for you kasi dito pag-uusapan natin yung mga immigration, basic requirements, and other documents na dapat yung paghandaan. Sa video na ito pag-uusapan din natin some tips and tricks para smooth ang process niyo sa immigration. My name is Doc Sammy and without further ado, let's get on to the video. Hey guys, Doc Sammy here and welcome again to my channel. For today, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 and today meron tayong travel going to Osaka, Japan. Yes, for this vlog, we are going to talk about immigration requirements and tips. Ang tanong ng madlang people, paano ba makalagpas ng immigration? Yan talaga yung number one na kinoconsider ng mga traveler, especially kung first-time traveler or last pandemic pa nagta-travel. Kasi we all know strict yung immigration dito sa Philippines, kailangan talagang paghandaan. So for this vlog, we are going to talk all about immigration. So disclaimer lang, I am going to talk about my personal experience and my personal requirements, kung ano ba yung mga lagi kong dinadala pag humaharap ako sa immigration. And I'm going to share some tips na din para mapabilis and smooth din yung process nyo sa immigration. So, merong mga basic requirements na kailangan ang immigration. Number one ay yung valid passport. Remember na dapat yung validity ng passport nyo ay dapat 6 months before ng expiry date para hindi kayo magka-problem. Number two na dapat nyo paghandaan, and actually mabilis lang and madali lang dito guys. Number two ay dapat meron kayong hotel booking para alam nyo na, alam ng immigration kung saan kayo stay sa county na pupuntahan nyo. Next naman ay kailangan ay ang inyong boarding pass. Yan, after check-in, binibigyan tayo ng boarding pass and yes, hinahanap yan sa immigration. Ito din yung pinaka-importante guys, return ticket. Dapat ay may pabalik kayong ticket sa Pilipinas para alam ng immigration officer kung vacation and babalik pa talaga kayo sa Pilipinas. Yan naman talaga yung concern nila na bumalik ka talaga dito sa Philippines guys. Kaya i-ready nyo na din yung inyong round trip ticket. And recently guys, ito yung importante, ang magkaroon kayo ng e-travel departure QR code. Importante talaga yan before kayo papasok ng immigration, hinahanap yan siya. So make sure na before kayo magta-travel or papasok sa immigration ay may fill out na kayo ng e-travel departure and may QR code na kayo. So you can fill this out 72 hours before your travel time, kaya no problem, anytime pwede nyo siyang i-fill out guys. And mabilis lang din siya guys, as in like mga basic information lang din ang kailangan dito sa e-travel. That's the basic requirements guys. Yan. Merong mga iba't ibang requirements din tayo, depende kung ano yung source of income natin or ano yung trabaho natin. Sa case ko na business category guys, usual kong dinadala talaga ay business permit and DTI permit. Yan. But if kayo, private employee or government employee, housewife and student, may iba't iba tayong requirements. Now, ano ba yung additional requirements if you're a government employee? Number one talaga na pinaka-importante ay dapat meron kayong travel authority or authority to travel. Yan. So, ang pagkuha niyan guys ay depende kung anong agency kayo ng gobyerno. So, make sure talaga na before the travel date ay meron na kayo nito. And if meron na kayo ng travel authority guys, mabilis na lang and madali na lang talaga. Napansin ko kasi sa aking friend na government employee, wala talagang kahirap-hirap. Yan lang yung ipapakita mo sa immigration officer and ayun, diretsong tatak na. Now, if you're a private employee, yan. Maraming mga requirements, however, kaya naman and doable naman siya. So, number one ay yung certificate of employment. Yan, kung saan ka nagtatrabaho. And then, dapat ay may approved leave form ka. Yan, dapat approved talaga yung leave mo best. And company ID. So, if you're a housewife naman guys, if kasama mo naman yung husband mo or vice versa, mabilis lang din guys. So, si husband mo na ang magsusponsor sa inyo. And wala namang hinahanap or anong mga documents ang needed. But if hindi mo kasama yung husband mo, make sure na lang na meron kayong affidavit of support from your husband na stating na lahat ng expenses ay sagot ng husband mo.
But if kasama mo naman yung husband mo, no problem at all naman. Kasi may kakilala din ako na wala talagang problem. Basta meron lang yung sponsor, si husband or either si wife, yung magsusponsor ng travel. And if you're online business ka guys, make sure lang na meron kang DTI or proof kung ano yung binibenta mo online. And if you're a student, magdala ka ng study load, yan. And of course, affidavit of support. And then, from your parents or kung sino mag-sponsor ng travel nyo. Kung may mga tanong if kailangan ba ng mga bank statement, in my case naman guys, hindi naman hinahanap, but case-to-case basis guys, para sure kayo sa travel nyo, magdala na lang din kayo ng bank statement. Yan. And usually naman yung mga other documents like bank statement and all ay hinahanap na sa second interview. Meaning, pag hindi mo napatunayan na tourist lang talaga or medyo complicated yung first interview mo, yung unang pila mo sa immigration, ay may possibility na sa second interview ka na. Don't worry guys if second interview kayo kasi doon lang din naman nila mag-i-investigate sila or magtatanong lang din sila ng mga supporting na documents or questions para safe talaga na tourist lang kayo sa inyong travel. So, quick story time guys ha. This is experience ng friend ko na nakasama namin sa Taiwan. Ang nangyari kasi is AirAsia siya, tapos kaming dalawa ng friend ko ay Cebu Pacific. So, alam niyo bang na second interview niya siya? Kasi first travel niya and then magkahiwalay kami ng ticket guys. So, na second interview siya. Buti na lang hindi naman kinakabahan yung friend ko and confident naman siya na travel lang talaga yung pupuntahan niya. Ayun, walang naging problema guys sa second interview. Alam niyo ba kung anong tinanong ng officer sa kanya? If magbabarkada ba talaga kami? And kailan kami nagkakilala? And then, ayun, mga pictures namin na halungkat. So, nasupport talaga na friends talaga kami and magkakasama talaga kami na magta-travel sa Taiwan. Again, if travel din talaga yung purpose nyo, vacation or holiday, wala namang magiging problema basta kumpleto yung documents nyo. And etong tip ko sa inyo guys is, eto kasi, iwasan nyo talaga itong mag-overthink and matakot. Just be yourself and be confident talaga, especially if travel purpose lang talaga yung pagta-travel nyo. Kasi minsan kasi kinakabahan tayo and ang nangyayari ay hindi na natin nabibigay yung saktong documents or saktong sagot sa tanong ng immigration officer. For my next tip naman guys is huwag kayong mag-open up kung hindi naman kayo tinatanong. So, yung saktong sagot lang talaga sa mga questions na immigration officer para hindi din sila malito guys and hindi din mga unnecessary yung masabi nyo. Is always be prepared. Ayan, be prepared talaga guys kasi kahit kami naman ay frequent traveler, nagka-anticipate pa din kami guys ng mga possible na questions and documents na hanapin kaya nakasave na yan lagi sa phone ko. And ito, familiarize your itinerary kung saan kayo pupunta kasi merong ibang makasama natin na for example, ako yung gumawa ng itinerary and then ikaw kasama ka, hindi mo alam kung saan kayo pupunta, anong pangalan ng hotel nyo and all. Guys, plan well your itinerary. Pag-aralan nyo ang inyong itinerary guys kasi in case natanungin kayo ng officer kung ano yung activities na gagawin nyo guys, wala kayong masasagot. And eto na naman, story time na naman kasi sa friend ko na naman na personal experience and kasama niya ako, di ba? Ako yung nag-book ng lahat, gumawa ng itinerary and bookings ng hotels and all. So, ayun na nga, sa immigration, tinanong siya kung bakit ganito nangyari sa ticket, ang daming ticket, bakit wala yung pangalan niya, and ganun-ganun. Wala siyang masagot, guys. Buti na lang nakalapit ako, and ako yung nag-defend sa kanya na kasi ganito yung, pag nagbubook ka kasi sa ganito yung mga vouchers na makikita. And hindi talaga stated yung name, basta may voucher ka talaga. And ang importante ay yung nag-book lang. So, yun. Na-defend ko naman siya, nakapasa naman siya sa immigration. But, to avoid that scenario, guys, pag-aralan nyo talaga yung travel and itinerary nyo. And lastly, be confident. Ayan, be confident talaga, guys, na travel and tourism lang talaga yung purpose natin. Para, ayan, okay yung process and smooth yung process nyo pagkaharap kayo sa immigration officer. And that's it. That's my tip and mga requirements for the immigration na I hope makatulong sa future travel nyo. But if you have some questions, please feel free to comment down below. And sasagutin natin yan. Tatry ko talagang sagutan kayo. And ayan, magbo-boarding na kami guys. It's 1 PM and boarding time na naman going to Osaka, Japan. Yan.
So, see you sa aking Japan Vlog Series 2024. I'm so excited to go back to Osaka, Kyoto, and we will be exploring Kobe and Secret. Again, this is Doc Sami, and thank you for watching my vlog.